The promotion of Filipino food, fashion, and films in global markets is an example of what? A. Global homogenization. B. Cultural diffusion. C. Cultural dominance. No? Or letter D. Economic imperialism. Nag-uusapan po natin ang pagkain, ang damit, at ang pelikula. Ano po yan? Kultura po ba yan o ekonomiya? Malamang lamang, syempre, kultura yan, ate ko. No? So, syempre, anong tatanggalin mo? Jigwakin mo si letter D, ang ekonomiya. No? Because we're not talking about the economy here. We're talking about the culture here. No? So, letter A, anong ibig sabihin ng global homogenization? Ibig sabihin po ng global homogenization ay nagiging homogenized, no? Ayan, nagiging homogenized po ang kultura na meron po tayo. Ibig sabihin, nagiging isa na lang ang itsura, no? Nagkakapare-parehas na ang itsura. Hindi naman yun yung sinasabi dito, no? Lamang ganun binabanggit. So, hindi po pwede yan. That is in connection to cultural dominance, no? Naging dominante ba yung Filipino food, fashion, and films all over the world back then? Hindi ho, no? Hindi po naging dominant ang Pilipinas, no? Ano nakita natin? Simply put, this is letter B, cultural diffusion. Okay? Bakit? Ano po ba yung cultural diffusion, mga kababayan? Ang cultural diffusion, simple lang po ang ibig sabihin niyan. Yan po yung spread of cultural beliefs. O, yun na ho yun. Take note of the simple definition, no? Ang cultural diffusion, it talks about the spread of cultural beliefs. Ayan na nga eh. Pinromote, no, ang pagkain Pilipino. Pinromote ang fashion ng mga Pilipino. Pinromote ang pelikulang Pilipino on global markets. Anong eksena? Dinifuse ang kultura.